Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 461. Tumango si Spectre Face. Gayunpaman, katatapos lang niyang magsalita nang makita niya isang sasakyan na nagmamaneho mula sa pintuan ng lungsod. Bakit may taxi na dumaan dito? Napahinto ito at may bumaba, nagmamadaling pumunta kay Fane. Tanya. Tumingin mabuti. Nandito daw siya para tulungan si Fane. Mayroon siyang kutsilyo sa kusina. Kasama niya. Nakita ng tigre mula sa malayo na mayroong halos 300 mga taong nakatayo sa harap ni Fane. Nanlamig ang kanyang puso nang makita ito. Eksena. Tiyak, nag-iisang lumalaban si Fane doon. Si Fane daw. Napapahamak. Ito ay ang kanyang malaking kapatid na lalaki. Nang magkaroon sila ng maayos na relasyon, tinawag niyang kuya niya si Fane. Wala siyang ideya na diretsyong gagawin ni Fane. Harapin ang kamatayan ng mapayapa para sa kanya at sa kanyang asawa. Sobrang naantig ang tigre. Siya. Nagngangalit ang kanyang mga ngipin at sumugod habang nakataas ang kanyang kutsilyo sa kusina. Bagamat naantig si Fane nang makita si Tiger, ang ekspresyon ng mukha nito nagdidilim. Wala dito ang lalaking ito para tumulong nang pumunta siya dito. Sandali. Nandito siya para dagdagan ang gulo niya. Noong si Tiger ay nasa edad 20. Ilang metro ang layo sa kanya, diretsyong iwinagayway ni Fane ang kanyang kamay at sumigaw. Tumayo ka. Doon. Agad na huminto si Tiger. Nakahawak pa rin ang mga kamay niya sa kusina. Kutsilyo at natigilan. Anong ginagawa mo dito? Bumalik ka at samahan mo ang anak mo. Malamig ang ekspresyon ng mukha ni Fane. Ikaw ay pabigat sa akin kung pupunta ka dito. Ibig sabihin, mababa ang tingin mo sa malaki mo. Lakas ni Kuya. Kuya, ako, hindi ako makatingin habang nagpapakamatay ka. Misyon. Ang dami nilang tao. Walang ideya si Tiger kung dapat niya ipagpatuloy ang pagmamadali o ano. Nakatayo lang siya doon nang walang magawa. Ekspresyon ng mukha niya. Tila talagang hindi nasisiyahan si Fane. Dito para tumulong. Pakiramdam niya, bagamat wala siyang maitutulong, ang pagpatay ng isa ay nangangahulugan. Isang mas kaunting kaaway. Mukhang napagdesisyonan niya na gagawin niya. Sakripisyo. Patayin mo yang ulo mo. Ano ang ginagawa nitong maliit na bilang ng mga tao? Ibig sabihin, binaliktad ni Fane ang kanyang kamay at lumabas ang 100 pilak na karayom. Wala kahit saan. Buong lakas niyang iwinagayway ang kamay. Passes, passes, passes. Bagamat tagaraw noon at bukas pa rin ang mga ilaw sa sasakyan ni Fane, ngunit, ito ay napakadilim pa. Ikinumpas ni Fane ang kanyang kamay at ang mga pilak na karayom ay naglabas ng isa. Pagkatapos ng isa pang napakabilis, hindi kaya ng mga tao sa kabilang panig pansinin ang mga pilak na karayom dahil ang mga karayom ay masyadong mabilis. Nakita lang nila si Fane. Winuwagayway ang kanyang kamay, nakaramdam ng kirot sa kanilang mga ulo, at ang kanilang mga mata ay nagdilim noon. Nahulog sila. 100 pilak na karayom ang aktwal na pumatay ng higit sa 30 mga tao sa maikling sandali. Ang mga taong ito ay nakatayo sa likod ng bawat isa. Kaya naman, bawat isa sa mga pilak na karayom ni Fane ay direktang tumusok sa kanilang mga ulo. Ang ang mga karayom ay direktang pumatay ng 3 sa isang hilera. Pagkatapos nito, lumipad ito sa isang puno hindi malayo, butas sa higit sa kalahati. Makikita na kay Fane iyon. Ang paglipad ng pilak na karayom ay nasanay na sa isang nakakatakot na antas. Anong nangyayari? Natigilan si Spectre Face. Hindi niya alam kung paano si Fane kumilos dahil malayo pa sila. Nakita lang niya si Fane na kumakaway. Ang kanyang kamay at ang mga taong iyon ay nahulog na. Kabanata 462. Ang lumilipad na mga pilak na karayom ay isa sa mga lihim na galaw ni Fane. Pinapractice niya ito. Lumipat ng halos 1 taon. Madali niyang mapatay ang mga kalaban gamit ang sikretong ito. Lumipat sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, may ilan na naramdaman ang isang bagay. Ay mali at umiwas sa pag-atake habang sila ay bahagyang gumagalaw. Parang ganon. Mayroong ilang magaling na mandirigma sa mga tao ng Eagle Clan. Kahit na. Ayun, natigilan ang grupo ng mga tao sa harapan niya. Pagiging takot. Anong nangyayari? Paano sila nahulog? Bakit ginawa? Nahuhulog sila mula sa isang alon ng kanyang kamay. Ito ay masyadong kakaiba. Bumangon ka. Sila. Parang patay na. Patay silang lahat. Ang mga taong ito na hindi naglagay ng marami pansin kay Fane kanina lang ay natulala na sa kakaibang eksenang ito.
Tiger, hindi ko kailangang gamitin ang paglipat na ito sa orihinal. Ang dahilan ay hindi ko kailangan itong gamitin para makipaglaban sa mga walang kwentang taong ito. Ginamit ko ito upang ipakita sa iyo at ipaunawa sa iyo ng malinaw na kung darating ka, hindi ka magiging isa. Tulong bukod sa pagdaragdag ng higit pang problema sa halo. Ako lang sapat na. Lumingon si Fane sa disgusto at walang pakialam na sinabi kay Tiger. Kuya, ikaw, masyado kang magaling. Sa sobrang takot ni Tiger, nanginginig siya. Nagsalita dahil wala siyang nakitang ginawa ni Fane. Spectre Face, nakita mo ba? Malinaw kung ano ang nangyari. Hindi kalayuan, si Tanya, na nag-espiyasa. Tanong agad ng sitwasyon. Hindi ko nakita ng malinaw. Kumaway lang siya sa kanya. Kamay na ganyan. Dapat ay naghagis siya ng napakatalim na nakatagong sandata. Napalunok ng laway si Spectre Face. Baka makita ko ito kung ito ay habang ang araw. Gayunpaman, sa ilalim ng mga sitwasyong ito, paano ako makakakita ng malinaw? Sa sandaling ito, biglang hinawakan ni Fane ang kanyang harapan at ang mga asul na ugat. Sa braso niya namamaga, walang tigil na nanginginig ang mga pilak na karayom sa puno at nakatakas ng unti-unti. Passes. Muling lumipad pabalik ang mga pilak na karayom. At napahawak sa kamay ni Fane. Ang mga pilak na karayom ay talagang naglaho ng napakabilis habang pinipitik niya ang kanyang palad. Ganyan ang mga tao sa harapan niya. Takot na mamatla ang kanilang mga mukha nang makitang iniunat ni Fane ang kanyang kamay. At hinawakan ito sa isang kamao. Medyo maraming tao ang agad na nagtago ng ilang hakbang. Malayo. Gayunpaman, natuklasan nila na sila ay maayos pagkatapos ng ilang oras. F***. Binigyan ako ng takot. Kinagat ng kalbong lalaki ang kanyang mga ngipin at sinabi sa lahat. Ipaglaban mo siya. Marami tayong tao, putulin mo siya ng malapitan. Bagaman. Ang 30 tao ay namatay sa isang kakaibang kamatayan at ito ay naging dahilan upang sila ay matakot, sila ay mga taong nabuhay sa ilalim ng mga pag-atake. Baka nagkaroon sila ng realization. Nang mamatay simula pa noong una. Malakas na sigaw ng lalaking Balsamo. Naniniwala siyang mayroon sila. Ang mga numero at hanggat sumugod sila, may pag-asa silang pumatay. Fane. Atake. Ang natitirang 200 katao ay sumugod kay Fane habang sumisigaw ng malakas. Diretsyong humakbang si Fane at gumalaw. Hindi siya naglakad. Paatras habang nakaharap siya sa napakaraming tao. Mabilis siyang dumukot ng kutsilyo at nagmamadaling lumapit sa grupo ng mga tao. Whoosh! 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 Ang kasunod na eksena ang naging sanhi ng Spectre Face, James, at ang iba pa. Nagmamasid sa dilim, upang lubos na mabigla. Hindi nila makita kung paano si Fane inilipat. Sumugod si Fane sa karamihan at parang hilingan ng karne, nagniningning. Walang tigil doon. Naaninag ang kutsilyo at ang mga taong sumugod. Sunod-sunod na nahulog. Masyadong mabilis si Fane at ang mga tao mula sa Eagle Clan. Sunod-sunod na nahulog. Damaloy ang dugo, tumago sa lupa sa ilalim nila at maya-maya ay kumalat ang makapal na amoy ng dugo. Ito. Kabanata 463. Ang kutsilyo sa kusina sa kamay ni Tiger ay nahulog na sa lupa at siya natulala na sa takot. Ang eksena sa harap niya ay hindi maisip kahit sa kanyang panaginip. Napapaligiran si Fane. Maraming tao at naisip niyang tiyak na mamamatay si Fane. Gayunpaman, siya nakita ang napakaraming figure na sunod-sunod na bumagsak. Lumipad ang dugo sa kabuuan. Ang langit, ang mga tao mula sa Eagle Clan ay unti-unting nabawasan at hindi nagtagal ay naroon na 70 hanggang 80 katao na lang ang natitira. Si Brother Tempest at ang kalbo ay may hiwa sa kanilang mga braso at patuloy na umaagos ang dugo. Umatras na sila sa kabilang panig. Buhay sila ngunit natakot sa kanilang katalinuhan, ay ang tao sa loob kahit tao. Nakakatakot talaga ang combat power niya. F***. Ang taong ito ba ay isa sa hari ng digmaan? Napalunok ng laway ang kalbo at tumingin sa mga tao sa kanyang tabi habang may 12 pa ang namatay. Tumakbo kadali. Takot na takot ang kalbong lalaki. Hindi siya nang ahas na manatili at gusto niya tumakas. Whoosh! 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 Ilang galaw pa at maraming tao ang nahulog. Muli, gusto mong umalis. Minsang nakita ni Fane na gusto ng kabilang partido. Tumakbo, humakbang siya at bahagyang sumugod ang katawan niya. Siya ay tulad isang leopardo at sumugod siya ng mahigit 10 metro pasulong. Naabutan niya ang ibang partido at hinagod sa leeg ng kalaban gamit ang isang backhand move. Nahulog ang kalbo at si Brother Tempest ay pinaayos din ni Fane na may hiwa
Sa sandaling ito, humigit kumulang 20 katao na lamang ang natitira. Hindi nagatubili si Fane. Siya. Sumugod at sunod-sunod silang pinatay. Tumingin si Fane sa kanyang relo. Matapos niyang ihagis ang kutsilyo sa kamay niya sa sahig at natulala. Parang na ang pakikipag-usap sa kanila ay nagsasayang ng ilang oras. Inabot talaga ako nito ng 10 minuto. Nakipag-ayos si Fane sa humigit kumulang 300 katao sa loob ng 10 minuto. Ang 10 ito. Kasama pa sa mga minuto ang pakikipag-chat sa kabilang partido at paghit-hit ng sigarilyo. Gayunpaman, naramdaman pa rin ni Fane na gumamit siya ng masyadong maraming oras. Kung siyam ito ay kilala ng ibang tao, magugulat sila sa sukdulan. Tiger, alis na tayo. Para saan ka pa nakatayo dito? Papuntahin kita sa ground floor ng iyong bahay. Kailangan ko pang bumalik at samahan ang aking anak na mamili. Tiningnan ni Fane ang kanyang damit at natuklasang may kaunting dugo ito. Diretso niyang hinubad ang kanyang damit at nagpalit ng bago niyang nakuha sa kanya. Sasakyan. Tiningnan niya ang sapatos niya at may dugo sa ilalim nito. Pinunasan niya ito. Laban sa damuhan bago pumasok sa sasakyan. Kuya, ikaw rin. Mabuti. Nanaginip ba ako? Nakaupo si Tiger sa kotse ngunit hindi pa rin makapagproseso. Anong nangyari? Kung hindi siya nagpasya na lumapit at magpasan. Lahat ng bagay kay Fane, hindi niya malalaman na ganito kagaling si Fane. Hindi nakakagulat na si Fane ay may sapat na katapangan upang hayaan ang kabilang partido na magdala ng kasing dami. Mga tao ayon sa gusto nila. Diretsong kinurot ni Fane ang hita ni Tiger. Masakit ba ito? Sakit. Malakas na sumigaw si Tiger ngunit nakasulat ang saya sa buong mukha niya. Kuya, napakahusay mo para maging isang normal na sundalo. Parang ganon. Binigyan ka nila ng napakalaking halaga ng retiradong reward, bumili ka ng ganyan. Magandang kotse. Ngumiti nang walang pakialam si Fane. Paano kung upa ito? Malapit na, Fane. Pinaandar niya ang kanyang sasakyan sa bahay ni Tiger bago sinabing, huwag kang magde-deliver bukas. Hintayin mo ako sa bahay kasama ang asawa mo. Pupunta ako upang bisitahin ka tulad ng mayroon ako. Walang gagawin bukas ng umaga. Okay? Tigre ay nasa sabik. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan at nakitang bumaba si Fane. Anak, ang iyong ama, siya, namamaga ang mga mata ng asawa ni Tiger sa lahat ng pag-iyak. Siya. Tumingin sa sanggol sa baby cot at habang nagsasalita siya, ang kanyang mga mata ay naging malabo. Muli, sa sandaling ito, pumasok si Tiger. Honey, I am back. Hindi ako namatay. Haha. Kabanata 464. Hobby. Napatakbo ang babae sa tuwa nang makita si Tiger. Siya. Sumugod sa kanyang mga bisig at niyakap siya ng mahigpit, natatakot na ang lahat ay pangarap. Napag-isipan mo na ba itong mabuti? Hindi ka pupunta. Obviously, inisip ng babae na nag-aatubili si Tiger na iwan siya at ang kanila. Bata kaya bumalik siya. Hindi. F*** me, nakakaloka. Sinugod ko ang isang kutsilyo sa kusina at isang death wish. Dahil dito, tumanggi ang aking kuya sa tulong ko. Sabay tingin sa akin habang nakatayo sa malayo. O Diyos ko, mayroon. Halos 300 katao. Kinawian ng aking kuya ang kanyang kamay at pumatay ng 30 katao. Ito. Parang nakakita ng multo. Bukod doon, napakaraming tao ang pinatay niya sa mas kaunti. Kaysa 10 minuto. Lahat sila. Wala sa kanila ang nakaligtas. Ang laki ko. Kapatid, siya, para siyang Diyos. Matingkad na sabi ni Tiger na may pagmamalabas. Ekspresyon at hindi napigilan ang kanyang hand gestures. Gusto niyang ipakita ang kay Fane. Paulit-ulit ang mga aksyon. Natulala na ang asawa niya. Siya ay orihinal na naisip na hindi pumunta ang kanyang asawa nang siya ay pumunta. Gayunpaman, wala siyang ideya na ito. Napakalakas ni kuya at nakapatay ng napakaraming tao ng mag-isa. Tapos nakuha ba niya? Nasaktan. Saang ospital siya naruroon? Pero puntahan natin siya agad. Pinunasan ng babae ang kanyang luha. Hindi nagtagal ay naisip niya na kahit na pinatay niya ito. Maraming tao at napakalakas, magkakaroon siya ng hindi bababa sa 8 o 10 hiwa sa kanyang katawan. Nasaktan. Niloloko mo ba ako? Hindi ko ba nasabi? Ang aking malaking kapatid na lalaki ay parang Diyos. Paano siya masasaktan? Hindi man lang niya ginalaw ang mga taong iyon. Buhok. Hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang tinatawag na Eagle Clan ay maaaring sarado kung sila. Huwag mong saktan ang aking nakatatandang kapatid at ipagpatuloy ang paggawa ng gulo para sa aking malaki kapatid. Lalong nabalisa si Tiger habang nagsasalita na para bang siya na mabuti.
Mabuti iyan. Ang galing talaga. Tumalo ng babae. Pananabik. Sa totoo lang, nag-aalala ako sa kuya mo, ako ay. Natatakot akong mamatay siya para sa pamilya ko. By that time, sisisihin ko ang sarili ko. Masyadong. Mabuti na lang at napakalakas niya. Hinawakan ni Tiger ang mukha ng asawa. Pasensya na. Misis, dahil hinayaan kitang mag-alala kasama ako. Kasalanan ko ang lahat, ako ay. Walang silbi, dukha at pinahirapan kita kasama ko. Silly, hindi ako. Kasama mo para sa iyong pera. Basta maganda ang pakikitungo mo sa akin, kikita tayo. Magkasama, makakaipon tayo ng pera at subukang bumili ng bahay sa lugar na ito ng lungsod. Aking. Hindi naman mataas ang requirement, 2-bedroom house lang ang kailangan ko. Sa ganoong paraan, kami. Maaaring magkaroon ng sarili nating lugar at hindi natin kailangang gumalaw o makitungo sa mga Panginoong may lupa. Inilibot ng babae ang mata kay Tiger. Wala siyang ideya doon. Ay isang oras kung saan ang lalaki ay makipag-usap sa kanya ng romantiko. Ay oo. Honey, hiniling sa akin ng aking kuya na huwag magtrabaho bukas at darating siya. Para bisitahin kami ng anak natin bukas ng umaga. Mabilis itong naalala ni Tiger. At sabi sa babae, gayunpaman, sumimangot ang babae. Kakabayad lang namin. Upo ilang araw na ang nakalipas at ang sahod namin ay babayaran na lang sa amin pagkatapos ng ilang araw. 500 box lang ang dala natin at kailangan nating magtipid dito. Natatakot ako na wala tayong masyadong pera para magamot siya ng maayos. Tigre din. Nakasimangot at nagdilim ang mukha. Uy, kailangan pa nating maghanda ng table na puno ng masarap din ang mga ulam. Paano po ito, may sapat pa pong milk powder ang ating anak. At makakain na tayo ng instant noodle sa mga susunod na araw. Kailangan na nating umakyat. May 400 bucks pambili ng ulam at alak para maihain ng maayos sa kuya ko. Kung ito, hindi para sa kanya, baka hindi natin mapanatili ang ating buhay. Ang babae ay hindi. Nag-aalangan at direktang tumango. Sa sandaling ito, napaatras na si Fane. Bahay. Saan ka nagpunta? Hiniling sa iyo ni Fane na isama siya sa pamimili. Tama. Nang makita ni Selena na bumalik si Fane, niyakap niya si Kylie at sinabi kay Fane habang kinukusot ang mga mata. Siyempre totoo. Ngumiti si Fane, naglakad. Pasulong, at kinuha si Kylie. Let's go? Honey. Hindi kita sinamahan. Pamimili. Mukhang maganda ang buwan ngayong gabi. Maglakad tayo ng mabuti at magkaroon. Isang chat bilang isang pamilya. Kabanata 465. Nagkomento ka pa kung paano ang liwanag ng buwan. Simula nung lumingon ka. Sa isang nerd, nakaramdam ng init si Selena sa kanyang puso at nangako siya ng may kasamang matamis. Ngiti sa sulok ng kanyang bibig. Naglakad ang pamilya ng tatlo sa kahabaan ng masayang lansangan. Honey, may nakikita ka bang gusto mo? Hayaan mo akong bumili nito. Ikaw. Tanong ni Fane habang naglalakad sila. Wala akong tinitingnan. Ikaw. Bumili ng damit para sa akin noong bumalik ka at buti na lang meron ako. Sapat na para maisuot, sabi ni Selena pagkatapos niyang mag-isip. Daddy, ako. Gusto ng ilang mga laruan. Pwede ba? Sa tabi nila, nahihiyang sabi ni Kylie. Fane. Nakaramdam ng panaghoy sa loob. Oo, nakabalik na siya ng napakaraming araw pero siya ay hindi bumili ng anumang mga laruan para sa kanyang anak na babae. Noong mahirap ang pamilya. Dati, tiyak na nakatingin lang siya habang nilalaro ng ibang mga bata ang kanilang mga bata. Mga laruan. Sure, anong gusto ni Kylie? Bibilhin ka ni Daddy lahat. Bilang. Hanggat nagustuhan ni Kylie, mabibili ni Daddy ang bawat larwang available sa isang shop para sa iyo. Natatawang biro ni Fane. Salamat, tatay. Daddy, may gusto lang akong bilhin. Barbie doll at isang maliit na dilaw na pato. Tuwang-tuwa si Kylie at siya. Napuno ng saya ang mukha. Naku, napaka-understand ng anak ko. Siya. Talagang marunong mag-ipon ng pera para sa daddy niya. Medyo masaya si Fane. Sa sagot ni Kylie. Kontento na ako. Bago ito, nakatingin lang ako sa kanila. Ngayon, I can own 2 toys that I like in one go and that's really mabuti. Nakangiting sabi ni Kylie. Naglakad silang tatlo at nakarating sa isang tindahan na puno ng maraming laruan. Ang galing, Barbie doll. Gusto ko ito. Barbie doll. Dirdiretsong tumakbo si Kylie, kumuha ng isa, at niyakap ito sa kanyang mga braso. Naging masalimuot ang damdamin ni Fane nang makita niya ang masayang hitsura ng kanyang anak. Ito ay ang kanyang unang pagkakataon na bumili ng isang laruan para sa kanya. Dilaw na pato. Tatay, may isa.
Doon. Maya-maya ay nakakita si Kylie ng isang maliit na dilaw na pato at siya ay tumakbo. Gayunpaman, isa lang iyon at medyo mataas ang pagkakalagay, hindi man lang maabot ni Kylie. Kapag siya ay nasa dulo ng kanyang mga daliri sa paa, napangiti si Fane habang iniunat ang kamay sa. Kunin mo. Mommy, gusto ko. Gusto ko rin ng maliit na dilaw na pato. Dito. Sandali, ang isang batang lalaki ay kumikilos ng mapanlinlang sa isang babae. Nauna na si Fane. Kinuha ang maliit na dilaw na pato sa kanyang mga kamay at ipinasa kay Kylie. Kylie. Halika. Kakatanggap lang ni Kylie ng yellow duck nang lumakad ang babae. 2 hakbang pasulong at inagaw ito. Bilhin natin itong laruan. Ikaw ay bibili. Nagdilim ang mukha ni Fane nang marinig iyon. Kinuha ko na. At ipinasa ito sa aking anak na babae. Paano ka makakabili nito? Hindi ka nagbayad. Tama. Malamig na ngumiti ang babae. Niyakap niya ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang dibdib. At sinabing may mapagmataas na ekspresyon, nakatingin ang anak ko, kaya mo. Hanapin mo sa ibang tindahan. Walang tao dito. Kabanata 466. Walang magawa, nilabanan ni Kylie ang kanyang mga luha. Nakatingin lang siya sa maliit na dilaw. Larwang pato na may sabik na mga mata. Ibinigay ng babae sa kanyang anak ang maliit na dilaw na itik. Ang anak ay nakaramdam ng pagtatagumpay at katatawanan sa katotohanang niloloko niya si Kylie. Nauna sa aming mga kamay ang laruan, at inagaw mo sa amin, pang-iinis ni Fane. Bakit? Dapat bang tayo ang dapat kumuha nito sa ibang lugar? Tama iyan. Napakasama mo ng ugali, hindi mo ba naiintindihan ang kahulugan ng first come? Unang nagsilbi. Galit na galit din si Selena sa babae. Hehe, wala akong pakialam. Ito ay nasa aking mga kamay ngayon, kaya akin ito. Tsaka ikaw. Hindi mo binayaran. Mayabang na bulalas ng babaeng iyon. Ano ang sumunod na nangyari? Napatahimik ang babaeng natulala. Inabot ni Fane ang kanyang mga kamay at hinawakan ang maliit na dilaw na larwang pato. Oh, kung ganoon, akin na ito. Ikaw, siya. Turo sa ilong ni Fane. Well, this isn't you kasi hindi ka pa nagbabayad. Ito. Isang ngipin sa ngipin, pinatikim ni Fane ang babae ng sarili niyang gamot. Bakit ka mga agaw ng laruan mula sa isang bata bilang isang matanda? Ganyan ang babae. Galit na wala siyang ibang pagbabalik. Hindi yan gentleman. Wow! Wow! Ang munting bata ay humagulgol ng inagaw ni Fane ang laruan sa kanya. Mga kamay. Tingnan mo. Isang matanda na ng agaw ng laruan sa isang bata. Nakakahiya naman. At tignan mo anong ginawa mo sa anak ko. Paano ka pupunta? Magbayad para dito. Nagpanik ang babae habang umiiyak at tumatahol ang kanyang anak. Walang tigil si Fane. Hindi nakatiis ang tindera sa gilid nitong salbaha. Paningin at sa wakas ay tumayo para sa pamilya ni Fane. Madam, meron sila. Ang mga mata nila sa laruan muna, madiin niyang wika. Iminumungkahi kung tingnan mo ang mga tindahan ng laruan sa malapit, dapat pareho silang modelo. Naririnig mo ba? Sarili mo. Ang mga ugat ng babae ay lalong nag-igting habang dumarami ang mga parokyano. Nakapalibot sa kanila. Galit niyang itinuro ang tindera at sumigaw, ay. Sa ating mga kamay muna bago ito inagaw ng binatang ito sa anak ko. Bukod. Dapat laging hayaan ng gentleman, ang babae na pumili muna. Dapat hindi siya. Nahihiya sa sarili niya. Napangiti si Fane sa kaawa-awang pagbabalik ng babae. Ako. Maaaring hinayaan kang magkaroon ng laruan kung kumilos ka ng mabuti, ngunit hindi mo ginawa. Hindi ko. Kailangang maging mabait sa isang hindi makatwiran at hindi sibilisadong babae. Fane. Ngumiti sa kawalang pigil na nagpatuloy, it's only because you're a woman. Na hindi ako naglagay ni isang daliri sa iyo. Kung hindi, magsisinungaling ka sa sahig ngayon. Okay, so we both have our eyes on this toy. Kung iyon ang kaso, tingnan natin kung sino ang mas magbabayad. Ang magbabayad ng mas malaki ay makakakuha ng laruan. Napagtanto ng babae na wala siyang basehan para gumanti. Kahit siya medyo na konsensya, gusto pa rin niya ang huling salita. Anumang ibang araw, gagawin niya. Nakuha niya ang mga bagay upang gumana sa kanyang paraan sa pamamagitan ng paggawa nito. Ang iba ay hindi maglakas loob. Guluhin siya dahil lagi siyang marangyang nakasuot ng mga branded na gamit. WHO. Malalaman niya na makakatagpo siya ng lalaking katulad ni Fane, na talagang maglakas loob na labanan siya at makipag-away sa kanya sa publiko. Madam, kami lang magbenta ng mga nakapirming presyo dito. Hindi kami tatanggap ng higit pa sa nakapirming presyo. Even if you're willing to pay, paalala ng tindera habang napakagatlabi.
Tumahimik ka, sigaw ng salbaheng babaeng iyon sa kanya. May pera ako, at ako. Handang magbayad ng higit pa para dito. Tumigil ka na sa pagyayakapan at kunin mo na lang. Para kanino ka? Pinagtatanggol mo ba ang masungit na lalaki dito? Kabanata 467. I'm sorry. Maginoo lang ako sa mga babaeng karapat-dapat dito. Fane. Ngumiti bago siya nagpatuloy, being a gentleman to a shrew is a disgrace ta. Ang kultura. Ikaw. Namula ang mukha sa galit, ibinaba niya ang palad niya at nakatutok sa pisngi ni Fane. Nahuli si Fane na hindi bantayan, hindi niya inaasahan ito. Babae upang kumilos bilang marahas bilang siya ay pagiging katawa-tawa. Nahuli niya ang babae. Kamay sa isang bakal na mahigpit na pagkakahawak na napakalakas na ang babae ay hindi makalayo sa sarili. Sinusubukan mo bang talunin ang isang babae bilang isang lalaki tulad mo? Panunuya niya. Muli, ang iba pang mga parokyano na nakasaksi sa eksena ay nagbahagi ng parehong pag-iisip na masama ang ugali ng babae. Mukhang may na-encounter itong babaeng ito. Worthy match, mukhang hindi sumusuko si Fane sa kanyang kabaliwan. Haha, ako. Magagawa mo ito dahil ikaw ang nag-udyok nito, ngunit madudumihan niya ng aking mga kamay. Fane. Natatawa. Kinuha niya ang mga laruan at ipinasa sa tindera. Gusto ko. Tipay now, simpleng wika ni Fane. Huwag na nating guluhin ang babaeng ito. Napakabuti. Bastard. Banibuli mo ako, isang single mother, at ang anak ko. Gagawin kita. Pagsisihan mo ang iyong ginawa. Tinuro ng babae si Fane, sa ilong niya, kanina. Aalis kasama ang kanyang anak. Ay, buntong hininga ng tindera. Nagkaroon ng marami. Gusto ng mga customer ang hindi makatwirang babaeng iyon, ngunit marami pang iba ang piniling magbigay. Ang paglalagay ni Fane sa babaeng iyon sa kahihiyan ay nasiyahan sa mga nanonood. Magaling. Kailangan niya ng leksyon. Tama iyan. Nauna itong pinili ng munting sinta, at agad siyang pumasok at hinawakan ito. Nakita namin ang nangyari. Ma'am. Ano? Isang mayabang na B***. Ang pagbabayad ng doble ay hindi nagbabago sa katotohanan na siya ay isang B***. Nagsimulang mag-usap ang mga parokyano pagkatapos ng pag-alis ng babae. Ikaw ay isang bayani. Daddy, masamang babae ang tita na iyon. Bulalas ni Kylie sa sandaling sila. Lumabas ng tindahan. Tumingin siya sa kanyang ama na puno ng mga mata. Paghanga. Dapat tandaan mo, Kylie. Dapat tayong maging mabait, ngunit hindi tayo maaaring maging mabait sa lahat. Kailangan ng masasamang tao na ganyan tita. Fane. Ngumiti at hinawakan ang maliit niyang chubby na mga kamay. Mahal, upo tayo sa park sa taas. Sa unahan, mungkahi ni Selena. Oo naman. Naalala kong may lotus pond doon. Parke. Summer na ngayon, kaya dapat namumulaklak ang mga lotes. Tumango si Fane. Habang naglalakad sila papunta sa park, may ilang lalaking nakasuot ng itim na suit. Hinabol sila at hinaranggan ang kanilang daan. Hindi nagtagal ay naabutan sila ng babae mula sa tindahan kasama ang kanyang anak sa kanyang mga kamay. Humihingal, sumigaw siya, narito sila. Ay, hindi lamang sila nag-alis ng mga laruan kay Hami, ngunit gumawa sila. Umiiyak din siya. Sa tabi ng babaeng ito ay isang lalaking may malaking tiyan ng beer. Siya ay nagkaroon. Halatang pilit na hinahabol si Fane at ang kanyang pamilya sa paningin lang. Hinihingal niya ang kanyang mga baga. Hindi ka ba matapang, binata? How dare you? Kunin ang laruan ng anak ko. Bakit mo pinag-aawayan ang isang laruan sa isang bata? Mukhang kailangan kitang turuan ng manners. Maabot lang ng taong grasa. Fane pagkatapos huminto at magpahinga sandali. Kabanata 468. Humagalpak ng tawa si Fane. Magiging masaya ito. Tila ito. Ang babae ay ikinasal sa isang mayamang negosyante, at dumating sila kasama ang mga bodyguard. Ito ay hindi nakakagulat na siya ay napakasama ng ugali. Gayunpaman, dapat sila. Isaalang-alang ang kanilang sarili na malas dahil sa pagharap kay Fane. Ano ka ba? Pinagtatawanan. Pinalibutan ka ng mga bodyguard ko. Dapat alam mo. Ano ang susunod na mangyayari, ngumisi ang matambok na lalaki. Tama ka, siya ay isang bata lamang. At ikaw din. Isang hindi makatwirang ina, at isang mapanghusgang ama. Kasama. Mga magulang na tulad ninyong dalawa, hindi nakakapagtaka kung bakit nagkakaganito ang anak mo, wika ni Fane. Walang pakialam, nagkibit balikat habang ginagawa niya. Nauna kaming tumingin sa laruan. Ang asawa mo ang kumuha ng laruan sa mga kamay ng aking anak, ikaw ay nabulag ng kasinungalingan. Dagdag ni Selena. Napakawalan Gia asterisk sa na hinahabol. Sila dahil sa pangyayaring iyon.
Wala akong pakialam kung asawa ko ang kumuha nito. Galing mo, pinaiyak mo pa si Hami. Hindi kita papakawalan para dyan. Hindi ko gagawin. Tanggapin mo kahit gusto mong ibalik sa amin ang laruan ngayon. Kunin mo siya, boys. Inutusan ng lalaki ang kanyang bodyguard na sisingilan si Fane. Isaalang-alang ang iyong sarili. Mala sa pagtapak sa daliri ni Kuya Hugh. Lumapit ang ilan sa mga lalaki. Fane. Nako, nakita ng mga bodyguard ang kanilang mga sarili na bumabagsak na parang langaw. Sila ay humagulgol na parang sanggol. Kung ikukumpara sa bodyguard mula sa Clarks. At ang mga hugo, sila ay pagkain ng manok lamang. Darling, what? Yung babae. Ay natakot si Asterisk Turnless. U-turn? Fatty. Sumenya si Fane sa gwapong lalaki. Ang di umano'y kagalang-galang na Kuya Hugh, ay tulad ng takot sa pawis na tumutulo sa kanyang mukha. Tinitingnan kung paano ibinaba ni Fane ang isang dosina. His bodyguards in mere seconds, natural lang natakot siya kay Fane. Iyan ay, masyadong mabilis. Pati si Selena ay nagulat. Nakita niyang lumaban si Fane. Ngunit hindi sa ganoong bilis. Nag-level up ba si Fane, o hindi niya ipinakita sa kanya ang kanya? True powers dati. Sir. Good sir. Patawarin mo ako, actress ako, hindi namin. Kailangang pagdaanan ito para sa isang maliit na bagay, boses ng lalaki. Halatang nanginginig habang tumatawa ng awkward. Maliit. Pagkatapos kung ano ang lahat. Tungkol sa bodyguard na ito. Kung hindi ako sapat na malakas, natatakot ako na ang aking asawa. At ang anak na babae ay bugbugin, hindi lang ako. Napatingin si Fane sa lalaki. Biro niya. Paano kung babayaran kita ng pera at tinatawag natin itong deal? Paano kung iminungkahi ng mataba matapos itong pag-isipan? Siya. Naisip na pera ang solusyon sa lahat ng problema. Hindi, salamat, Fane. Tinanggihan. May isang bagay na maaari mong gawin, bagaman. Ang asawa mo ang may kasalanan dito. Kaya sampilan mo siya ng 3 beses at bibitawan na kita. Kung hindi, makakasigurado ako. Mauospital ka sa susunod na buong buwan. Siya, na nagkamali. Dapat parusahan. Sir, hindi ko pa na-reveal ang dami, at ikaw. Dapat isaalang-alang, bibigyan kita ng 20,000. 20,000 dapat. Sapat na bilang kabayaran. Ang matabang akala ay tinanggihan ni Fane ang aloksa. Una dahil hindi niya isiniwalat ang halaga ng kabayaran. Pwede si Fane. Akala ko ito ay 200 bucks lamang. 20,000 dapat. Sapat na para pabayaan sila ni Fane para sa kaunting alitan. Hindi ito tungkol sa ang pera. Malamig na tugon ni Fane. Naglakad siya patungo sa mataba. Unang opsyon. Binugbog kita. Option 2. Sampilan mo ang asawa mo. Matigas kaya naririnig ko. Ang tunog. Kung hindi ko marinig, sampilan mo ulit hanggang marinig ko. Lumingon ang mataba. Sa paligid at tumingin sa babae sa likod niya. Sandali siyang nag-alinlangan. Ako. Maglakas loob ka. Kabanata 469. Pinandilatan ng babae ang matambok na lalaki. Fatty Walter, hindi ka makakatakas. With it if you dare touch me. She just finished her sentence ng si Fatty. Tumingin sa kanya na may apoy sa kanyang mga mata, at paste papunta sa kanya. Piyak. Sinampal niya ito ng 3 beses. Masyado kitang pinagbigyan, B** ka. Bakit mo iniingatan? Nagdudulot sa akin ng gulo. Sinong boss dito? Kung wala ako, ikaw. Wala. Tila labis na nadismaya si Fatty sa babaeng ito. At sa wakas ay ipinakita sa kanya kung ano ang ginawa ng isang lalaking katulad niya. Ang sarap sa pakiramdam. Ilabas ang galit sa kanya. Ikaw. Naisip ng babae na kailangan niyang umasa. Sa taong ito para sa kapangyarihan, naglakas loob lang siyang kumilos ng walang ingat dahil sa lalaking ito. Wala siyang lakas ng loob na lumaban kapag ito rin ang lalaking sumampal sa kanya. Scram! Sigaw ni Fane habang nakatingin sa nag-aaway na mag-asawa at ang nagising ang mga bodyguard mula sa pagkawala ng malay. Ang mga gwardya na iyon ay tumakas na parang meron. Walang bukas. Kylie, okay ka lang. Lumingon si Fane para masigurado siya. Hindi natakot si Kylie, mas malumanay ang tono niya sa pagkakataong ito. Hindi, Daddy, sila ay masasamang tao at karapat-dapat sila. Sa susunod na paglaki ko, gusto kong maging katulad. Daddy, walang magbubuli sa akin kung ganoon. Pagkatapos ay hinampes ni Little Kylie ang isang Superman. Tulad ng pose, bagaman adorably kaya. Let's go? Kayong dalawa. Tumingin si Selena sa mag-ama at naglakad sila patungo sa parke. Natahimik si Fane. Maaari siyang magkaroon ng sandali kasama ang kanyang pamilya, paglalakad sa tabi ng Lotus Pond.
Nakikinig sa mga kumakatok na pulaka, at nililibang ang simoy ng tag-init. Bilang sila tumitawid sa isang kahoy na tulay, tumuro si Kylie at nagtanong, Daddy. Mommy, tingnan mo. Bakit naghahalikan si Tito at Tita dyan? Selena. At tumingin si Fane sa direksyon kung saan itinuro ni Kylie at, sa ilalim ng liwanag ng dapit hapon, nakita nila ang isang mag-asawang naghahalikan sa maalab na yakap. Tahimik. Kylie, dapat na tayong umuwi. Nahihiya, namumula ang mukha ni Selena habang siya tinakpan ang mata ni Kylie. Tumalikod na si Selena, handa nang umalis. Oo, alis na tayo. Naging masaya kami ngayon, at may trabaho kami bukas, pagsang-ayon ni Fane. Hoy! Daddy, Mommy, gagawa ba sila ng mga sanggol? Tanong ni Kylie kagaya nila. Lumabas ng park. Ang tanong ng kanyang anak na ikinagulat ni Selena. Siya. Walang ideya kung paano sasagutin si Kylie. 4 na taong gulang pa lang siya. Malalaman mo. Paglaki mo, Kylie. Sagot ni Fane. Hindi ako 3 taong. Matanda na, hindi ako masyadong bata para malaman. Pagkatapos ay mabilis niyang idinagdag, Daddy. Mommy, bakit hindi kayo naghalikan? Lalong namula ang mukha ni Selena. Siya. Tinitigan si Little Kylie and quip, What are you talking about? Huwag mo nang pag-usapan iyon, Kylie. Bakit gusto mong halikan ni Daddy si Mommy, Kylie? Fane. Ay mausisa, gusto ko ng kapatid, Daddy. Dapat maghalikan kayong dalawa. Magkakaroon ako ng kapatid pagkatapos nito, tama ba? Masungit na sagot ni Kylie. Kabanata 470. Dahil doon, namula ang maliit na mukha at tenga ni Selena. Alam na alam niya. Well, tanong ni Kylie na panay ang inosente, na mas lalong nahirapan. Sagutin mo siya. Lalo siyang nagulat nang ngumiti si Fane at sumagot. Sige. Huwag kang mag-alala. Ipinapangako ko na magkakaroon ka ng isang nakababatang kapatid na babae o kapatid. Si nanay at tatay ay magkakaroon ng ilang mga sanggol kaya magkakaroon ka ng ilang mga kapatid. Para paglaruan. Nahiya si Selena kaya kinurot niya ang likod ni Fane. Nakatakas sa kanya ang hiyaw ni Fane sa pamamagitan ng reflex, ngunit mabilis niyang idinagdag, ang gabi. Napakaganda. Mabilis na nakauwi ang pamilya ng 3. Mabilis si Kylie. Natutulog sa kama nang lumabas si Fane mula sa shower. Bumalik si Fane sa kanya. Kutsan at naghanda sa paghampas sa sako. Habang naghahanda siya, Selena tumalikod mula sa kama at tumingin sa kanya. Honey, bakit ayaw mo matulog sa kama ngayong gabi? Isaalang-alang mo itong gantimpala para sa mahusay na pagganap bilang ama at asawa. Namula si Selena nang matapos siyang magsalita. Fane. Tuwang-tuwang sa sahig nang marinig iyon. Marahan siyang bumulong, honey. Napag-isipan mo na bang bigyan si Kylie ng kapatid na hiningi niya? Mahusay. Ako din. Inilibot ni Selena ang mga mata kay Fane. Path. Ano ang pinagsasabi mo? Naaawa ako sa iyong pagtulog sa sahig, kaya hahayaan kitang matulog sa kama ngayong gabi. Hindi malalaman ni Kylie ang tungkol dito dahil mahimbing siyang natutulog. Basta, isang gabi. Natutulog at wala nang iba. Bahagyang nadismaya si Fane sa kanyang naisip. Magkakaroon siya ng pagkakataon kay Selena. Cut it. Ikaw. Sakto namang natutulog si Kylie. Doon, at hindi ko isa sa panganib na makakita siya ng anuman. Maaari nating isipin ito. Pagkatapos naming lumipat at kapag may sarili na siyang kwarto. At saka, nasabi ko na sayo. Kailangan mong patunayan ang sarili mo kay Lolo bago kita tanggapin bilang asawa ko. Inipit ni Selena si Kylie sa gitna para bigyan ng espasyo si Fane. Kaya, sasama ka ba o ano? Kung hindi, ako ay mapupunta sa sako. Tandaan, hinahayaan lang kita dahil maganda ang mood ko ngayon. Syempre sasama ako. Hindi ako tanga. Dirdiretsong pumasok si Fane. Kama sa tabi ni Selena. Maaaring tanggihan ni Selena ang lahat ng gusto niya, ngunit ang pintig ng kanyang puso. Tumaas ang bilis ng yamakap si Fane sa tabi niya. Dapat isaalang-alang ito ng isa. Ang kanilang unang intimacy gaya ng nangyari noong nakaraang panahon noong siya ay naigal-ihi. Si Kylie ay isang aksidente. Wala silang pisikal na contact sa loob ng 5 taon pagkatapos. Masasabi ng isa na siya ay kasing dalisay ng isang kalapati. Honey, so sabi mo, hindi namin magagawa iyon dahil si Kylie ay walang sariling silid. Dapat tayong pumunta. Bumili ka ng bahay noon, isang malaking bilya, mungkahi ni Fane matapos itong mapag-isipan. Sa ganoong paraan, kasya namin ang buong pamilya at si Kylie ay maaaring magkaroon ng sariling silid. At kaya nating, pervert. Tinitigan siya ni Selena, saka sinabing, actually.
Hindi komportable na manatili sa Taylor dahil kailangan kong makita iyon. Bastard, Ivan, araw-araw doon. Ito ay isang bummer. At the same time, gusto ko na makitang iniimbitahan tayo ni Lolo na manatili sa kanila dahil iyon ang ibig sabihin nito. Kinilala kanila bilang isang pamilya. Kaya hindi ka komportable na manatili kasama ang pamilya Taylor. Iyan ay isang madaling problema upang malutas. Makakabili tayo ng villa. Hindi naman ganoon kamahal. Nag-propose si Fane. At hindi na natin kailangang maghintay. Inaanyayahan tayo ni Lolo na manatili sa kanila, matutupad ko lang ang dalawang pangakong iyon. Hiningi nila. Sa panahong iyon, hindi mahalaga kung gusto nilang manatili tayo sa kanila. Nasa kamay natin ang desisyon. Totoo yan. Maraming salamat mga Kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga Kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.